yaman o mga na-acquire nila dito sa sanlibutan, tulad ng relasyon, tulad ng trabaho, negosyo. So ito yung mga hinahabol ng tao. So kaya nga ang Biblia, so ito yung ating pagninilay-nilayan, nagtitiwala ba tayo na aakayin tayo ng Diyos sa tamang career, tamang tao na ating makakasama habang buhay? Dahil ito yung sinasabi na ang Diyos ang nakakaalam. Siya ang nakakaalam ng lahat sa simula at sa wakas ay nakita ang taong magpapala sa ating buhay at umaayon sa ating mga layunin para sa atin. So kaya nga ang tamang tao ay hindi lamang matatagpuan. Ito yung ipinapahayag ng Diyos ang mga nagtitiwala sa Kanyang pamumuno. Kaya nga ito yung ating pagninilay-nilayan na magandang balita na sinasabi sa banal na kasulatan. Nagtitiwala ba tayo sa Diyos na akayin na tayo sa tamang trabaho or sa tamang relasyon, sa tamang tao? Dahil kapag tayo nagtiwala sa Panginoon, aakayin niya tayo sa tamang trabaho. Kung ano yung gusto natin na maging lifetime career, so igagabayan niya tayo or itatagpo sa atin. Ibig sabihin, aakayin niya tayo, dadalhin niya tayo. So ibig sabihin, yung tamang tao at tamang negosyo or trabaho, ibibigay niya sa bawat isa sa atin. So bawat isa ay sinusuportahan niya ang kanyang mga tao bilang mga buhay na halimbawa na siya yung gumagabay sa atin. Kapag tayo ay nagtitiwala sa Kanya, dahil nakikita niya ang bawat buong pinabukasan natin. Nakikita niya ang kasalukuyan ngayon at magpakailanman nakikita ng Diyos ang bawat sandali ng buhay natin, yung mga taon na darating, alam niya na kung ano yung mangyari sa atin. So kaya nga ito yung tunay na dapat alam natin, kahit na ang hindi natin lubos na naiintindihan, dapat tayo magtiwala. Dahil sinasabi ng Panginoon, pinoprotektahan niya tayo sa mga maling pagliko. Kapag tayo nagtiwala, ito yung mga inaakay niya tayo. So ibig sabihin, pinipigilan tayo ng kanyang patnubay sa pag-aaksaya ng oras. O kaya nga yung mga landas na mga patibong. So iniiwas niya tayo kung tayo ay inaakay niya tayo sa mga tamang negosyo, tamang career, tamang relasyon para maiwasan yung iba, diba, dahil sa mali yung kanilang relasyon, umabot na ng 15 years. At the end, hindi naman pala sila. So, sayang. So, dapat ito yung mga sinyales para hindi tayo magkamali. Na ito yung tulad ng pag-ibig or layunin na itinadhana sa atin ng Panginoon. Ito yung tamang tao na makakatulong sa atin sa pagtawag ng Diyos sa atin, hindi para tayo ay ilayo sa Kanya. So yan ang nais ng Panginoon sa atin. Kaya nga ang ating pagninilay-nilayan, ito yung signs. Signs God is leading you to the right person and career. So ito yung mga sinyales na inaakay tayo ng Diyos sa tamang tao at sa tamang career or trabaho or negosyo man ito. So ito yung dapat nating tandaan. Kung gusto natin na tayo ay hindi mag-aksaya ng oras, ito yung mga sign ng Diyos para sa tamang pag-akay niya sa bawat isa. So kaya nga, una, ito yung kapag ang tao na tama, ito yung your choice aligns with God's word. So dapat kapag tama na mula sa Panginoon, yung tao na yan o yung trabaho na yan ay naka-align sa salita lamang ng Panginoon. Ibig sabihin ng ating pinipili ay naayon lamang sa
sa salita ng Diyos, ang ating piniling na ayon sa salita ng Diyos, ito yung right decisions flow from right belief. So, ibig sabihin, ito yung tamang desisyon na dumadaloy mula sa tamang paniniwala. So, ang mga ating pang-araw-araw ng mga pagpili ay maaaring maglalapit sa atin sa kalooban ng Diyos. So, kung itong tao o trabaho na ito ay hindi makakapaglapit sa atin sa Diyos, ibig sabihin, hindi yan mula sa Diyos. Dahil hinihila ang bawat isa na palayo sa pananampalataya sa Diyos. Kapag inaayon natin ang ating mga desisyon sa banal na kasulatan, lumalakad tayo sa liwanag, iniiwasan ang hindi kinakailangang sakit. So, maiiwasan natin na tayo masaktan o naiiwasan na tayo ay gumastos. So, di ba, maraming choices, di ba? Maraming negosyo ang pinapasok. So, kapag mali yung negosyo na hindi align sa Panginoon, nadadamage ang, ibig sabihin, malaking pera ang nagagastos. Tapos, at the end, hindi naman pala iyon. So, kailangan yung mga trabaho, negosyo, ano man yung mga pagpipilian natin, dapat naka-align sa salita ng Panginoon. So, ito yung sinasabi na lumalakad tayo sa liwanag, naiiwasan ang hindi kinakailangang sakit at nararanasan ng mga pagpapala ang mga nagbumula lamang sa pagsunod sa Diyos. So, kailangan ayon sa salita ng Diyos yung ating mga choice. Yung right person and right career dapat naka-align sa salita ng Panginoon. Kaya sinasabi niya rito sa Psalm 119 verse 105, Your words is a lamp to my feet and a light to my path. So, ibig sabihin, kapag tayo ay, yung choice natin, dapat ito yung salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng direksyon. Sa paghanap man ito ng trabaho, career, o mga taong nilalapitan natin or mga taong gusto nating makasama habang buhay. So, dapat ang taong yan ay ang kanyang pamumuhay ay ayon sa salita ng Panginoon. So, ang salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng direksyon. Tulad ng isang lampara, sa dilim, ang banal na kasulatan ay gumagabay sa bawat hakbang at pinipigilan tayo ng sa pagkatisod o pagkakasala. So, kaya nga, let the word be the tutor. Ibig sabihin, ito yung hayaan ng salitang ng Diyos na maging salaan o salain. Kung hindi ito tumutugma sa mga prinsipyo ng Biblia, hindi ito mula sa Diyos. So, ibig sabihin, kapag yung pinili pala natin, halimbawa, pumili tayo ng isang relasyon o tama na gusto nating makasama sa buhay, habang buhay, lalong-lalo na sa mga na pumipili ng magiging asawa. So, kailangan na tumutugma ang layunin nyo. Dahil kapag ang taong yan ay nilalayo ka sa pananampalataya mo sa Panginoon, hindi yan mula sa Diyos. Dahil maliwanag sa Biblia, yung mga taong hindi, ito yung sinasabi na, kung hindi siya tumutugma sa mga prinsipyo ng Biblia, hindi ito mula sa Diyos. So kung yung mga, halimbawa yung iniibig, halimbawa may iniibig ang isang tao, tapos yung iniibig ng isang tao, wala palang panahon salita ng Diyos. So hindi yan para sa'yo. Hindi yan gusto ng Diyos para sa'yo. Ikaw lamang ang may gusto niyan. Pero kung gusto mo yan, lalaki or babae man yan, kailangan natin ipag-pray na maging seeking siya sa salita ng Panginoon. So, kaya nga mababago kung ilalapit mo siya sa Panginoon. So, kaya nga dito sinasabi na kung hindi ito tugma sa prinsipyo ng Biblia, hindi ito mula sa Diyos, gaano man ito kaakit-akit. So, gaano man ito ka-sexy, kaganda, sa trabaho man, gaano man kalaki ang sweldo. Kung inilalayo ka naman sa pananampalataya sa Diyos na 24 hours nagtatrabaho ka na dyan, hindi yan mula sa Diyos.
100% hindi mula sa Diyos yung mga trabaho o relasyon na walang salita ng Diyos. Kapag inilalayo ka sa pananampalataya sa Panginoon, hindi mula sa Diyos ang taong yan o yung karir na yan o yung negosyo na yan. Dahil, good morning, so kaya nga ito sinasabi sa banal na kasulatan na ito yung daily guidance natin. Ito yung pang-araw-araw na patnubay, ito ay hindi lamang para sa malaking desisyon. Ngunit ito ay para sa pang-araw-araw na pamumuhay. Dahil ito yung clarity and confusion, ibig sabihin, kaliwanagan sa kalituhan. Kapag ang landas ay hinaharap na tila hindi tiyak, ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng katiyakan. Kaya nga ito'y pinoprotektahan tayo mula sa mga panganib. So, inilalantad niya ng liwanag ang mga nakatagong bitag o mga maling patibong or pagligo. Kaya nga dapat, kapag gusto natin na tama ang Diyos ang umaakay sa atin sa tamang tao at tamang karir, kailangan your choice align with God's Word. So kung iyang tao o yung hanap buhay or negosyo ay wala, ibig sabihin ninanakaw niya yung oras sa Panginoon, hindi yan galing sa Diyos. Dahil maraming trabaho or negosyo, pag-araw ng linggo, dyan pa talaga sila excited na i-ano yung kanilang trabaho. So, hindi yan mula sa Diyos kapag wala na silang time sa Panginoon. At yung tao din, hindi din yan galing sa Diyos kapag yung tao na yan ay walang panahon sa salita ng Panginoon. So, kaya nga dapat alam natin ang mga choices natin sa paghanap ng tamang tao at tamang career. So, yan yung sinasabi para maiwasan tayo na mula sa panganib. So, kaya nga ang paglakad sa kanyang liwanag ay nangangahulugan ng pagtitiwala sa kanyang karunungan kaysa ating sariling pangunawa. So, kailangan natin na kung gusto natin na tayo ay inaakay tayo sa tamang tao at tamang karir, kailangan natin na unahin natin ang Diyos. Kapag inuna natin ang Diyos, ang salita niya ang nangingibabaw sa atin. So, kapag salita niya ang nangingibabaw sa atin, may iwasan yung pag-aksaya ng oras, pag-aksaya ng pera. So, di ba kapag mali ang karir na tinatahak mo, yung iba lumulubog. Kapag mali naman yung tao na kinakasama or nagiging minamahal ng isang tao, ang iba, di ba, nagpapakaganyan na. So, dahil sa mali, so dapat ang piliin nating trabaho or career, dapat hindi napapahiwalay sa salita ng Panginoon. At dapat may panahon siya sa salita ng Panginoon. Dahil kapag wala, 100%, hindi magiging maganda ang buhay mag-asawa na wala ang salita ng Diyos sa isang pamilya. So kaya nga ito'y sinasabi na dapat hanapin muna natin ang kanyang katuwiran at ang kanyang kaharian. So ang lahat ng mga bagay na ibibigay sa atin ay mahuhulog na lamang sa ating tahanan. Tulad ng isang career, isang relationship. Kapag ang ating career o relationship pagpipilian ay dapat dumadaloy mula sa paglakad kasama ng Diyos. So kung wala dyan, kung wala yung dalawang yan, yung career at relationship, wala ang Diyos kasama sa relasyon at career, 100% iyan yung may kahinatnan. Hindi nagiging maganda ang pagsasama, hindi nagiging maganda ang result sa kanilang career. So, kailangan huwag tayong yung mga may chance pa na
pumili ng karelasyon o makakasama sa buhay, dapat piliin natin na align sa salita ng Diyos yung ating magiging kasama or magiging trabaho. Align sa salita ng Diyos sapagkat kung ang tao o ang landas ng karera ay humihila sa atin palayo sa mga utos ng Diyos, ito ay hindi mula sa Diyos. Iyan ang katotohanan. Maraming trabaho, negosyo, na pag-araw para sa Panginoon, doon sila excited na ipalaganap ang kanilang mga trabaho or negosyo. Kapag ganyan ang trabaho, wala nang panahon sa salita ng Diyos, hindi yan mula sa Diyos. Maliwanag sa Biblia. Ang mula sa Diyos, dapat first priority natin ang Panginoon. Dahil kung first priority natin ang Panginoon, lahat ng kailangan mo ng relasyon, kailangan mo ng career, ibibigay na lamang sa atin yan. Kaya, yan yung dapat natin pagnilay-nilayan. Tulad na lamang sa halimbawa ni Joseph. Si Joseph ay isang halimbawa na tinanggihan ni Joseph ang asawa ni Potiphar dahil nilabag nito ang batas ng Diyos. So, kahit na maaari nitong isulong ang kanyang karera sa maikling panahon. So, kaya nga, ito yung halimbawa na si Joseph. Mababasa natin yan sa Genesis 39 verse 7. Sabi niya rito, at pagkaraan ng ilang panahon ay tinitigan ng asawa ng kanyang Panginoon si Joseph at sinabi, sumiping ka sa akin. Sa verse 8, Genesis 39 verse 8, sabi dito, ngunit tumanggi siya at sinabi sa asawa ng kanyang Panginoon, narito, dahil sa akin ay walang pakialam ang aking Panginoon. Sa anumang bagay sa bahay at inilagay niya sa akin ang lahat ng tinatangkilik niya. So yun yung pinangahawakan ni Joseph. Sa verse 9, sabi niya rito, siya ay hindi dakila sa bahay na ito kaysa akin, ni hindi niya pinagkait ang aking anumang maliban sa iyong sarili. Sapagkat ikaw ay kanyang asawa, paano ako magagawang itong malaking kasamaan at pagkasala laban sa Diyos? So ito yung pinangahawakan ni Joseph. So ito yung pinili niya na sumunod sa Diyos, sa salita ng Diyos kaysa kanyang emosyon. So ibig sabihin, tayo bilang mga mananampalataya, hindi dapat tayo nabubuhay sa emosyon. Ibig sabihin, na kahit gusto-gusto ng ating puso at yung ginagawa ng tao ay hindi naman para dun sa salita ng Panginoon, dapat pigilan natin dahil binigyan tayo ng Panginoon ng self-control. Pag-ibig, pagpigil, kapangyarihan para mapigilan natin kung ano yung bugso ng damdamin. So, ibig sabihin, kahit na kaakit-akit ang isang tao o isang negosyo, kung ito naman ay pinapalayo ka sa pananampalataya sa Diyos, hindi ito para sa Diyos. Hindi ito ang nais ng Diyos sa atin. Kaya nga tulad ni Joseph, siya ay lumayo dahil alam niya, pwede niya namang gawin sa asawa ni Potiphar dahil wala naman nakatingin. Ngunit ang salita ng Diyos, ang pinangahawakan niya na hindi siya pwede magkasala laban sa Diyos at sa kanyang amo. Kaya nga ito yung moral integridad na tinanggihan ni Joseph ang kasalanan, hindi lamang dahil sa katapatan kay Potiphar, kundi dahil sa paggalang sa Diyos. So dapat, kung minamahal natin ang salita ng Diyos, igagalang natin ang Diyos. Kapag mali na, huwag natin pairalin ang emosyon. Kailangan, salita ng Diyos ang mangingibabaw. So, yan yung sinasabi, kung gusto natin na tayo pinamumunuan ng tamang tao at career, kailangan natin na naka-align ang salita ng Diyos sa bawat mananampalataya. Huwag emosyon. Amen?